Iyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalhapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas sa makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako'y naninilukhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin, sumasa Kanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ng Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos.
Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Huya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sa atin na pagdingas ko na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi ito natutupad. Akala ba ninyo'y na pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ng ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyan ng babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang maga po sa ating lahat. Isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa buhay nating mga tao ay ang pagmamahal, ang pag-ibig. Sabi nga, di ba sa isang awitin, pag ang pag-ibig pumasok sa tao, hahamakin ang lahat. Mga kapatid, sa mabuting balita ngayong araw ay ating natunghayan dito ang pananalita ni Jesus sa siya'y hindi nagdala ng kapayapaan pagkus pagkakabahabahagi sa loob ng pamilya. Ang ama laban sa anak na lalaki, ang ina laban sa anak na babae, ang biyanang babae at sa manugang na babae. Ang mga palitang ito ni Jesus ay nagkaroon ng katuparan na magsimulang maitatag ang simbahan. Bakit po? Kasi noong unang 100 taon ng simbahang Katolika at magsimulang dumami ang sumampalataya sa ating Panginoon, ganun ang naranasan ng mga nais manalig sa ating Panginoon. Maging ito ay mga Hentil, maging ito ay mga Hudyo, maging ito ay mga Romano. Kapag sila ay nagsimulang sumampalataya sa ating Panginoon, kapag sila ay naging bahagi ng simbahang tinatag ng ating Panginoon, hindi sila maunawaan ng kanilang pamilya. Hindi ito matatanggap kaagad-agad na kanyang pamilya. Kung kaya't hindi malayo na ang mga tao na sumampalataya sa ating Panginoon ng panahong iyon ay talagang itatakwil ng kanilang pamilya. Isa sa dahilan dito ay dahil makikita ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon ng mga ilang pinanghahawakan nilang katotohanan tungkol sa kanilang paniniwala, maging Hudyo, Romano o Hentil, ay taliwas sa tinuturo ng ating Panginoon. Taliwas sa pinapahayag ng ating Panginoon. Kung kahit nung mga unang taong iyon, talagang naganap yung pagkakabahabahagi sa loob ng pamilya at ang nagiging refuge na lamang ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon ay ang katotohanan na mahal sila ng Diyos. Kahapon po, sa ating unang pagbasa, inihayag sa atin yung sinabi ni San Pablo na
lihim na panukala. At ano yung lihim na panukalang ito? Ng mga Hentil, katulad ng mga Hudyo, ay nakalaan sa paghahari ng Diyos. At yan po, sa ating pong unang pagbasa mula muli sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, ating natunghayan dito ang isang panalangin ng Panginoon. Panalangin ng Panginoon patungkol sa mga Kristiyano, lalo tigit sa mga pagano o hentil na sumampalataya sa ating Panginoon. At anong panalangin iyon? Yung makita nila ang kanilang dignidad bilang mga anak ng Diyos, na maranasan nila ang kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Na ang pagmamahal ng Diyos sa kanila, napakalalim, napakalawak. Mula sila isinilang hanggang kanilang kamatayan, nandun ang pagmamahal ng Diyos. Kung sila may napapagod magmahal, ang Diyos kahit kailan ay hindi mapapagod silang mahalin. Ganyan kadakila ang pagmamahal ng Diyos, ganyan kadakila ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At bilang tugon dito, ito rin ang paanyaya sa bawat isa sa atin. Bukod sa makita natin yung karangalan natin bilang mga anak ng Diyos, sa likod ng mga posibleng mga pagsubok na maranasan natin, ang nagpapalakas sa atin, ang nagbibigay sa atin ng lakas ng kalooban, ay ang katotohanan ng may Diyos na nagmamahal sa atin. Si Martin Luther King, minsan nagsabi na kapag daw siya'y namatay, doon sa eulogy, huwag daw ito maging mahaba. Huwag na daw sabihin kung ano pa yung mga awards na natanggap niya. Ang tanging sasabihin lamang nung magbibigay ng eulogy kapag siya'y namatay ay ito. Si Martin Luther King, sa kanyang buhay, pinagsumikapang mahalin ang kanyang kapwa. Minahal ang kanyang kapwa at sa pamamagitan ng pagmamahal na ito, napaglingkuran niya ang Diyos. Mga kapatid, makapangyarihan ang pagmamahal ng Diyos. At ito nawa mga kapatid na siyang magsilbing gabay natin panuntunan sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Yung pagmamahal na pinamamalas natin sa kapwa, yung pagmamahal na pinamamalas natin sa ating pamilya, sa ating gawain, ay maging tanda ng pagmamahal na naranasan natin mula sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, maaaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin, subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya nagkukulang sa kanyang pangako, ating itutugon, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang, naway magkaroon ng lakas at tapang na patubayan ng kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad,
na pinaghiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Anyo nitong manalangin kay mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkulob mo ikaw ay aming kusa mapaglingkuran sa pagkain namin ng mga alin na iyong bigay, upang kami dirisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin yung ginaganap sa banal na pagdiriwang, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kahit minabuti niya siya ipanganak, nang birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami inago na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnamin namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, agsisiawit ng papuri sa ng wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. To Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana. Sa kaitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana,
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagigdapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaalihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang narito ka na, at inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang, kami iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal ni Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.